Hello everyone! Welcome to my vlog! For today's video, i-share ko sa inyo yung 10 ways kung paano ko na-manage yung urticaria or hives. So, i-insert ko na lang yung mga pictures. Ganito rin ba itsura ng mga pantal na lumalabas sa katawan ninyo? Habang tinitingnan nyo itong mga pictures ng hives ko, disclaimer lang na yung 10 ways ng pagmamanage ko ng urticaria effective sa akin, pero hindi ibig sabihin effective din sa inyo kasi magkakaiba tayo ng physical traits or characteristics. For context, nagkaroon ako ng urticaria year 2021 at na-manage ko to after 1 year. Paano ko nga ba na-manage ang urticaria? I-share ko muna sa inyo kung ano nga ba yung medical definition ng urticaria. It is a skin reaction that causes itchy welts. Chronic hives are welts that last for more than 6 weeks and return often over months or years. Often, the cause of chronic hives isn't clear. Dahil hindi malinaw kung ano nga ba yung nagiging cause ng urticaria, para sa akin, naging mahirap din talaga kung ano nga ba yung possible na magiging cure. For context, nagpunta ako sa 2 doctors and isa lang naman yung ibinigay nila sa akin, antihistamine. Pinag-take nila ako ng antihistamine. And na-observe ko na nawawala yung mga pantal. Pero after 3 days, bumabalik din yung pamamantal for no clear reason. So, naging palaisipan din sa akin kung bakit nga ba nagkaroon ako ng mga pantal. Unang-una, wala namang nabago sa mga activities ko. Hindi naman ako na-expose sa chemicals. Hindi naman din ako kumakain ng mga pagkain na bago. Same pa din yung diet ko. Wala naman akong pagkain na kinain na nakaka-allergy sa akin. Wala naman akong tinatry na bagong pagkain. Wala rin naman akong tinatry na mga skincare, cosmetics, or any type of soap, shampoo, or liquid solution sa mukha. So, iniisip ko talaga, ano nga ba yung mga bagay na nakapag-cause ng hives? At ang sagot doon ay wala talaga. Wala kasing nabago sa kinakain ko, wala rin namang bago sa ina-apply ko sa skin ko. Marami akong tinry, marami hindi nag-work, pero meron din namang nag-work. At yung 10 things or 10 ways na nag-work sa akin, gusto ko i-share sa inyo para magkaroon din kayo ng idea and hopefully, syempre, mag-work din sana sa inyo. Yung first na ginawa ko, hininto ko yung pag-inom ng antihistamine. Sobrang hirap na ihinto yung antihistamine kasi unang-una, hindi naman i-recommend ng doktor na ihinto ninyo. Hindi ko sinabi sa doktor ko na ihihinto ko yung antihistamine. Tinry ko lang talaga siya na ihinto. At sobrang hihirap talaga. Nandun yung puyat dahil sa sobrang kati ng mga pantal. Pero tiniis ko yun for almost 2 months. Nakita ko yung improvement. Pero hindi naman talaga 100% na wala yung pagpapantal ko. Yung second naman, ang ginawa ko, ay nag-take ako ng mga vitamins. Ito yung nirecommend din ng doktor sa akin, vitamin D3. At itong vitamin D3 na to, binili ko sa Healthy Options. Yung second one naman na tinake ko is itong probiotic. Kung hindi ako makapag-take nito, sinisigurado ko na makakainom ako ng Yakult. Ito naman, yung third is, ito yung vitamin C na binili ko din to sa Healthy Options. So, yan yung 3 vitamins na tinitake ko. At nakita ko din yung improvement. Yung pangatlo naman, umiinom ako ng enough water. Kailangan laging hydrated. Especially kapag meron mga flares or nagkakaroon ako ng mga pantal. Mas madalas ang pag-inom ko ng tubig. Para mas madalas din akong umiihi. At na-oobserbahan ko talaga na the more na umiinom ako ng tubig at umiihi, mas less na yung kating nararanasan ko. At hindi na masyadong lumalabas yung mga pantal. Yung fourth one naman, I observe low histamine diet. Medyo mahirap yung low histamine diet
Kasi ineliminate ko yung meat. Hindi na ako kumakain ng pork, hindi rin ako kumakain ng chicken. Puro vegetables lang. Pero meron ding mga vegetables na iniiwasan ko. Share ko na lang siguro yon sa separate video kung ano yung low histamine diet na sinunod ko. At yung fifth, hininto ko lahat ng pagkain ng fast food. Hindi na rin ako kumakain ng canned goods. Iniwasan ko na rin yung spicy foods, iniwasan ko yung mga junk foods. Hindi na rin muna ako uminom ng coffee. At saka hindi na ako kumain ng chocolates. Yung pang sixth naman na way, binago ko lahat ng detergent soap. Lahat ng panglaba na ginagamit ko, pinalitan ko. Hindi na rin ako gumagamit ng fabric softener or perfume. Ang ginagamit ko na lang yung detergent liquid soap na pang baby. Pag pumunta kayo sa grocery, makikita nyo, nakahilera lang yon sa mga pangkaraniwang detergent soap. Yung pang seventh way, isa sa pinakamahirap talaga to. Kasi hininto ko lahat ng skincare. Hindi na ako nagpapahid kahit ng sunblock. Imagine, for 1 year, hindi ako nagpahid ng sunblock, hindi ako nagpapahid ng kahit anong klaseng cream. Iniwasan ko lahat ng skincare routine na nahiyang ako. Pero dahil gusto kong iwasan na yung pagkakaroon ng hives, kailangan ko talagang ihinto yung skincare. It's a personal choice. Wala rin namang nagsabi sa akin na ihinto ko yun. Kahit yung doktor na pinuntahan ko, tinanong ko kung pati ba yung skincare nakaka-apekto sa hives. Hindi niya sinabi na dapat kong iwasan. Pero, choice ko na lang na iwasan muna yung pagpapahid ng kahit anong cream, mga cleanser, iniwasan ko muna yun. Lalong-lalo na yung lotion. Hindi ako naglo-lotion for 1 year. Ang ginamit ko lang that time is natural na coconut oil para hindi ma-dry yung skin ko. At yung pang 8th way naman, umiwas na ako sa paggamit ng cologne at saka ng perfume. And yung pang 9, ginawa ko para ma-manage yung urticaria or hives, I make sure na natutulog ako ng maaga. 9 o'clock pa lang, tulog na ako at gigising ako ng alas 6 ng umaga. Whether may pasok or walang pasok, kailangan 9 p.m., kailangan tulog na ako, and 6 a.m., gising na ako. Napaka-importante kasi ng discipline. Kailangan nating disiplinahin, hindi lang yung pagtulog, kailangan din kasabayan ng disiplina ng pagkain. In my experience, sobrang effective talaga, lalong-lalo na dyan sa dalawang bagay na yan, sa pagkain at sa pagtulog. At yung last way kung paano ko na-manage ang hives, namili ako ng mga damit na maluluwag. Namili ako ng mga tela na manipis, o yung mga malalambot, yung magiging komportable ako na isuot. Kasi that time, pag sobrang kapal, nangangati ako at nagkakaroon na agad ako ng mga pantal. Pati sa mga beddings ko, pinili ko yung mga malalambot na punda ng unan at malalambot na mga blankets. Napakalaking tulong nun para makatulog ako ng mahimbing at saka ng komportable. That time na maraming beses ako nagkakaroon ng hives, na-realize ko na napaka-importante pala ng lifestyle. Kailangan yung discipline is number 1. Hindi lang discipline kapag nasa trabaho, kundi discipline natin sa katawan natin dahil kailangan natin ingatan ang sarili natin. Physical and mental man yan. That's all for today's video. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe to my channel. Bye!